Dito daw sa Canada, puro trabaho. Wala na daw time sa pamilya. May mga nautang sa Pilipinas, sa ganyan, tapos naiwan pa yung mga anak. So, halimbawa, ikaw isang teacher, isang manager, isang government employee. Medyo mabaho, madumi, mabigat, na babaon sa utang. Hindi makatigil magtrabaho, hindi sapat ang isa lang. Kanya-kanya tayong diskarte sa buhay. Dito. Magpatuka tayo ng kalapate mga boss. Dala akong tubig eh. Kita nyo na. Si Haring Araw mga boss, lumabas na. At nagtutuno na ng yelo mga boss. Pakita ko sa inyo. Ay nako, ang dami naming kalat ngayon. Ngayong summer, ayusin ko na yung mga yan. Tingnan, tutubig na oh. Tapos ito mga to mababa na. Sa harapan namin, putik na oh. Hanggang doon. O, diba? Yan ang aming mansanas mga boss. Yung dalawang punong yan. Marami na naman kaming gagawin ni Mrs. Yan ang aming banding kapag summer. Dito kami lagi sa backyard. Alam nyo, dito sa Canada, napansin ko lang ito based on my experience mas marami akong naging time sa family ko. Mas marami kaming naging time sa isa't isa mga boss. Wala nung andito na kami sa Canada. Naririnig nyo yun, may ingay na yung kalapati ko. Ayan na sila. Naaamoy na siguro yung yung amo nila. Kaya andito na yung amo naming mabaho. Naka 7-Eleven pa ako no? Dito. Ang ingay kumain no? Kita nyo naman yan, nasa Canada na ako Nakakapag-alaga pa ako ng kalapate. Tapos mas marami akong time sa family ko. Sa Pilipinas kasi isa lang yung day off natin. Pag nakikita ko yung mga kalapate ko, nakikita ko silang kumakain, napakasaya ko na. Magbabawalang kaligayahan ko mga boss, kalapate lang masaya na ako. Yung mga itlog na to istorbohin natin sila habang nakain. Pakita ko sa inyo yung mga itlog. Pakita ko lang yung itlog dyan lang kayo. Yun may itlog yung pa dalawa kaya pa. Bibigyan ko pa kayo. Ang dumi nga lang daming ipot. Nililinis kaya pag summer. Ayan. Maliwanag dun sa likod ko kaya maliwanag na maliwanag dito. Sa harapan ko ngayon.
Tataba ng mga kalapati ko kasi hindi man sila nakakalipad eh. Hindi sila nakakalabas. Tubig. Ito. Papalitan ko ito isa, madumi na eh. Ayan, malinis yan ha. Bye-bye. Aray ko. Para laging naulan sa amin eh, no? Kasi yung mga yelo sa taas, natunaw na, kaya bumabagsak na dito. Hugas muna tayo ng kamay. Natuko na to mga boss, kaya lulutuin na lang natin to. Nung last summer, na kung nakasabibigay sa vlog ko, punta kami ng party ng Alberta. Nakagala kami. Humingi ako ng vacation. So nag-vacation leave kami ni Mrs. Dito madaling magbakasyon mga boss. Madaling mag-file ng BL, vacation leave. At yung sick leave, magpiprito lang ako ng isda ngayon, tapos papakulo lang ako ng gulay. Ito lang yung gulay ko ngayon. Okay na sa akin yan. Ayan. Hinanda ko na yan kanina eh. Pinakain ko muna yung mga kaibigan ko at baka magalit sa akin. May mga kakilala tayo dito na mga bago pa lang sila sa Canada na nagsisimula ng buhay dito. Kasama nila yung walang pamilya, mga anak. So nag-a-adjust pa lang sila. Kasi gusto muna daw nila makapag-ipon, magkaroon ng bahay dito. Dito naman mga boss, kahit double job ka, tulad namin, ako, experience ko to, sa amin ni Mrs. Double job ako, si Mrs. double job. Pero marami pa rin kaming time sa isa't isa, sa family namin. Pakikita nyo naman, di ba, ako nakasabibigay sa vlog ko. Dinadalaw namin yung anak namin sa ibang town. Pag may kailangan siya, dinadala namin doon. Magkasama kami ni Mrs. Araw-araw, magkasama kami ni Mrs. dito. Nakikita kami sa bahay. Kahit na double job kami. Alam niyo mga boss, ibig sabihin na naisip ko lang kasi dati sa Pilipinas na nung nagtatrabaho ako, isa lang yung day off mo. Tapos 6 to 6 ka pa, pang araw, pang gabi, talagang mahaba yung oras. Pag pang alas 6 ka ng umaga ang pasok mo, 4:30 gising ka na yan. Maliligo ka. Pag hindi pa ready yung baon mo, ira-ready mo pa yun. Tapos ganun din si Mrs. mo, may trabaho din, 6 to 6 din. Ay yung oras nyo, konti lang nabibigay nyo. Tapos dito kasi 40 hours lang yung required na trabaho talaga. Sa atin sa Pilipinas, mahigit eh. Kasi may trabaho tayo ng Sabado. Or depende sa day. Dito kasi talagang 5 days lang yung required lang talaga na magtrabaho ka.
Pero dito, yung mga malalaking company, may pasok sila ng 7 days and then 7 days off. So, marami ka pa rin talagang time. Ito kaya ko lang nasabi to kasi, kaya ko lang na-compare to kasi ito yung naranasan ko dito tsaka naranasan ko sa Pilipinas. Kasi yung mga ilan nating kababayan dito na pinapanood pa nga ako sa social media na dito daw sa Canada puro trabaho, wala na daw time sa pamilya. Para sa akin, siguro dapat unawain na lang natin sila. Kasi bale mo, nag-a-adjust pa lang sila dito, baguhan pa lang sila dito. Kumbaga sabi nga nila is nagbabawi. Yun, dahil sa laki ng ginastos nila sa Pilipinas, so nagbabayad sila ng utang. Pagdating dito, so open work permits yung isa, tapos yung namang isa ay close work permit. So ganun nangyayari. So double job talaga yung open work permit. So, so may mga nautang sa Pilipinas sa ganyan, tapos naiwan pa yung mga anak. So naghahabol talaga sila pagdating sa, alam niyo na, sa pera. Kaya yung iba naman hindi sanay ng dalawang trabaho, lalo na kapag ikaw ay magandang trabaho sa Pilipinas. Halimbawa, ikaw isang teacher, isang manager, isang government employee, diba? Tapos pagdating mo dito, hindi ka sanay ng ganon, na ang trabaho ay medyo mabaho, madumi, mabigat, kilos ng kilos. Hindi ka sanay sa ganon, matagal kang naging manager o teacher sa Pilipinas. Tapos pagdating mo dito, sasaba ka ng double job. Mahirap, malaking adjustment talaga. Kaya dun sa mga nagpo-post ng ganon, naunawa ko sila kung bakit minsan nasasabi nila yung ganong sitwasyon na puro trabaho, walang time sa pamilya, ganyan. At meron namang iba na masakit masabihin, luho. Minsan sa dami ng iyong mga bayarin sa nagiging dahilan kung bakit na babaon sa utang. Hindi makatigil magtrabaho, hindi sapat ang isa lang. Diba? Nakakalungkot pero kanya-kanya kasi tayo kanya-kanya tayong diskarte sa buhay. Tapos hindi ka pa sanay sa ganung trabaho. Tapos yun lang yung yun lang yung nakita ko na kasi based on my experience nga so sinishare ko lang sa inyo. Matagal ako nagtrabaho sa Pilipinas sa pabrika. So yun, pagdating sa pagbabakasyon, medyo matagal. Pag vacation leave ka sa atin sa Pilipinas sa pabrika, dito madali lang. Ina-approve agad nila yan. Tapos 2 araw pa yung day off mo. Kaya marami ka talagang time. Yan, ready na.